Inday Sara Duterte, nilampaso si Bongbong Marcos. Anak ng kagwang, nagpang-abot ang dalawang leader ng ating bansa diyan sa Mindanao. Bong, anong ginawa mo dyan, Bong, sa Mindanao? Anak ng kamote. Grabe, no? Kapansin-pansin na dinumog si Vice President Inday Sara Duterte diyan sa Lanao del Norte at sinalubong pa ng banda. Pero si Bongbong Marcos diyan sa Coronadal City, kumaway na naman sa hangin. May sumalubong naman, pero parang luya man ang pagsalubong. Hindi mainit, malamig. Siyempre may dalang ayuda yung mga tao, yung mayor dyan naghakot Pero tingnan po natin ang kaibahan ng salubong sa dalawang leader dyan sa Mindanao. Speaking of Vice President Inday Sara Duterte, pag-usapan po natin yung impeachment. Meregris Piatos, witness umano sa impeachment trial. Nako, sino kaya si Meregris Piatos? Makikilala na ba natin? Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Continuous po itong ating content ngayon sa in-upload natin. Upload kanina kasi nagka-problema yung video na si Vice President Inday Sara ay nagtungo po sa Lanao del Norte at nagkaroon nga po siya ng speech dyan na pinatamaan si Bungit. Sayang mga ngiti, mayayo, malumano. Ito, unahin na po natin yung kayo na po maghusga kung alin ba sa leader ang sinalubong ng napaka-init na salubong. Unahin na natin itong pambato ng mga Talyanista at Bubunista. Siyempre, iba natin uhuli natin yung pambato natin. Ito, panoorin natin Ayan na mga Talyanista, Bubunista. Kailangan sumigaw kayo kasi tang-inumin Ito po si Bongbong Marcos dyan sa Coronadal. Ayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa hangin. Hello, Pans. Parang hindi presidente ang hinayupak. Marami naman tao, kaso nga lang, iba talaga. Ayan iba talaga yung pagsalubong sa kanya. Ayan Diyos ko. Siguro, kung mga vlogger ang pumunta dyan, mas magsisigawan pa yung mga tao. Pero ito, may tao, pero alam naman natin yung mga yan, ayuda yung habol dyan Kawa na naman sa akin yung awards. Di ba nakakahiya, Bong? Ayan po sa Coronadal City, kung saan si Bungit kumaway sa hangin. Ito, panoorin po natin ang... Nagulat ako kasi meron palang ganitong moment. Marami talagang sumalubong kay Inday Sara diyan sa Lanao del Norte. Parehong Mindanao, ito, presidente na si Bungit. May dalang ayuda. So, si Inday Sara, panoorin natin, Ayan naman, May banda pa, grabe, Yan, grabe, Galak na galak yung tao dyan. Dami pala rin tao. Sa Lanao del Norte. Yan na, Jawan mga tao dyan. May banda pa, sigawan mga tao. Tingnan mo. Tingnan nyo naman. Ngayon, kayo na po ang maghusga.
Dahil sa akin, ang napakainit na pagtanggap at mainit na tinanggap ay walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Grabe, dami palang tao. Yes, oh. Ayan, oh. Bong, talo ka na naman. Kahit saan magpunta, wala kang binatbat. Lakas mo rin ng loob, no? Dumayo sa baluarte ng Duterte. Nasaan ka na, Adjung? Sabi kasi ni Adjung, wala daw bubuto kay Vice President Inday Sara dyan sa Lanao. Pero bakit to, Adjung? Pinagkakaguluhan, Adjung. No? Sira ulo man kung ang mga taga Mindanao ay hindi buboto kay Inday Sara. Yan ang patunay na kahit anong gawin ng mga bubunistang talyanista, mga sindikato dyan sa Kongreso at Senado na paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, solid ang Mindanao. 98% yung mga taga Mindanao ay solid Duterte. Yan ang patunay. O ano na? Sino ang mas maraming sumalubong? At sino yung tanggap nila ang isang leader? Sa Team Ngiwe o sa Team Duterte? Kaya sila ngayon double time na. Gusto nilang si Inday Sara ay ma-impeach kasi hindi na po talaga mapipigilan ang pagkapangulo ni Inday Sara. Pinagbigyan pa nga kayo ni Inday Sara hindi ako nangunguna dyan sa mga rally-rally na yan na mag-resign si Bangag. Gusto kong matapos ang termino niya para talagang ang mga tao ay magagalit ng todo kay Bongbong Marcos at makikita kung anong klaseng Pangulo ng Pilipinas itong si Bungit. Speaking of black propaganda, paninira sa mga Duterte, kahit anong paninira, nakatayo pa rin. Pag-usapan na po natin yung impeachment. Yung impeachment trial, siyempre, pre-trial conference ngayon, kasalukuyang ginagawa. Mukhang aabot yata ng linggo. Si Mary Grace Piatos daw, yung isa sa mga witness sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Pero pakinggan po muna natin ang balitang ito patungkol po dyan sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara na di umano yung pre-trial conference tatapusin na. Ito, panoorin natin. Huwag muna dyan. Target tapusin ngayong linggo ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Win Gatchalian, posible itong matapos ng Clerk of Court ngayong araw o kaya hanggang bukas. Samantala, ipinauubaya na raw ni Gatchalian sa Clerk of Court kung bubuksan ang box na naglalaman po ng tax record ng Vice Presidente. Mapapatid na hindi muna ito pinabubuksan dahil sa issue daw ng confidentiality, base po yan sa National Internal Revenue Code. Sa July 6, ang target na pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Tuloy-tuloy yung pre-trial. In fact, nagulat kami na libo-libo pala yung ebidensya na ipinesent ng both sides, the prosecution and defense. Pero tuloy-tuloy itong pre-trial para maging maayos yung pamamalakad at takbo ng trial proper. Ayan na, bukas na daw matatapos yung pre-trial conference. Grabe, libo-libo daw ang ebidensya. Pero ito na nga ang sabi nila ay bubuksan na daw yung tax record ni Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon wala naman tayong problema dyan kasi ang gusto lang naman nila propaganda. Kasi, alala nyo po yung box na pag gusto nilang buksan dyan sa Committee on Justice, hindi nila tinuloy dahil madadali sila ng batas. Eto, pabubuksan na daw. Tingnan natin. Pinabubuksan na po ng House Prosecution Panel sa pre-trial ni Vice President Sara Duterte ang kahong-kahong naglalaman ng kanyang tax records. Posible raw kasi nitong mapalakas ang mga ebidensya laban sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan po ang Express Report ni Mayan Los Baños. Sa ika-4 na araw ng pre-trial conference, may hiniling ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Buksan na raw ang sinasabing BIR box.
Inaasahang laman nito ang tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Posible raw itong magamit na ebidensya sa impeachment complaint tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Matatanda ang hindi binuksan ang box sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa issue ng confidentiality at alinsunod sa National Revenue Code. Pero ayon sa Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug, ang impeachment court lang ang makakapagdesisyon kung bubuksan ba ang BIR box o hindi. Kailangan ba mag-convene muna sa impeachment court bago desisyonan yung pagbubukas ng box? Again, there's no set and definite rule for that, but it's something that I would need to discuss with the Senate President. Until the impeachment court decides, so Yes. not a part of the evidence. Not yet. Hit naman ni Senate Secretary Attorney Bantug, ayaw niyang pangunahan kung ano man ang magiging desisyon ng impeachment court sa request na pabuksan ang naturang BIR box. Pero kung sakasakali na hindi yan umabot sa pre-trial conference na dapat matapos na ngayong linggo, pwede naman daw markahan ang naturang mga ebidensya sa mismong paglilitis o trial proper na. Sa kabila naman ng tumatagal na pagmamarka sa mga ebidensya, naniniwala ang impeachment court na matutuloy pa rin sa July 6 ang impeachment trial. Samantala, tinabla ng House Prosecution Team ang sinabi ng defense team ni VP Sara na hindi sumasali sa pagmamarka ng mga ebidensya ang mga kongresistang prosecutor. Stop muna tayo doon kasi gusto ko pong komentuhan lang yung BIR. Alam niyo po, yung tax record ng isang tao, kumbaga yan, huli yan. Hindi basta-basta pwedeng buksan mo yan. Kasi yung mga tax din ni Vice President Inday Sara ay tax po yan, kinakaltas sa kanya automatic ng gobyerno. Ang suspitsa ko talaga dyan, kaya gusto nilang buksan ay para lamang makapanira, black propaganda, at gusto lang hatakin lang itong si Mans Carpio. Kasi si Mans kasi, hindi naman yan government employee. Wala naman siyang katungkulan sa gobyerno. Siya po ay private citizen, private individual na nagninegosyo. Kapag yan ay binuksan, palagay ko magkakaroon pa rin po sila ng kaso. Pwede pa rin iakyat sa Supreme Court ni Mans kahit sabihin ng impeachment court na buksan. Unang-una, ano pong kinalaman ni Mans Carpio sa impeachment labang kay Inday Sara? Tandaan po natin, ang pinag-usapan, impeachment labang kay Inday Sara. Hindi impeachment labang kay Mans Carpio. Ngayon, ang sinasabi nila, para daw makikita kung mayroong mga ill-gotten wealth, mga unexplained wealth. Alam niyo po, madaling magsabi ng ganun eh. Pero ang punto natin, ano ba yung sinasabi ninyong kayamanan ng Duterte, ni Inday Sara, na hindi may paliwanag? Magpangalan kayo ng mga property. Magpangalan kayo ng mga mansion. Magpangalan kayo ng mga establishment para sasabihin po ninyo na ito ay ill-gotten wealth na may kinalaman sa kay Vice President Inday Sara at hindi diniklara. Yan ang dyan. Yan yung papaul kayo dyan. Kasi kung meron na ill-gotten wealth si Vice President Inday Sara, meron na kayong ebidensyang pinapakita. Pero wala kayong ebidensyang pinapakita. Ang gusto lang ninyo, buksan lang yung tax record ni Inday Sara at ni Mans Carpio, ang tawag dyan, fishing expedition. O ito, pakinggan natin yung abogado ng prosecution dahil umiyak ko ito. Sinabi kasi ng abogado ni Inday Sara, hindi kayo tumutulong eh. Pumunta lang kayo dyan. Tapos umalis. O ito, pakinggan natin. Ayaw na ho namin sanang patulan pa itong mga pag-spread pa ho ng fake news so we could go on to discussing more substantive matters. Yung home issue na yun that they didn't have enough personnel, that came from the defense. No? Nung Monday, they admitted that they lacked necessary personnel to accommodate yung gustong arrangement with respect to how many marking teams there will be. Mula naman sa 4, ngayon 6 teams na ang nakatoka sa pagmamarka ng mga documentary evidence. Nagbabalik Ayan na mukhang sabog din yung abogado ng prosecution team, no? Sama-sama na talagang mga bangag. Totoo naman talaga ang sinasabi ni ng abogado ni Inday Sara, si Luis Tro. Hindi ikaw, sir. Si Luis Tro daw,
pumupunta lang dyan, magpa-press-con lang, harap sa media, tapos umuwi na, umaalis, at hindi tumutulong sa pagmarkings ng evidence. Ayan yung tinutukoy, sir. Iyakin naman. Oh. Ito, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Mamaya na itong si Mary Grace Piatos kasi isasama daw nila na witness si Mary Grace Piatos. Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque patungkol sa presiding officer. Kasi nga, ang sinabi nila ay si Chis Escudero daw ang gawin nilang presiding judge. Pero illegal daw yan, sabi ni Attorney Harry Roque. Pakinggan natin. Patunay ba ito? Ito ba'y senyales na yung mga may ingay, wala... Ito. Lumulutang po yung pangalan ni Senator Chis Escudero na posibleng maging presiding officer. Nakikita niyo po ba na naayon ito sa batas, lalo na pinasa nila yung para sa rules, pagbabago ng rules, noong merong question sa leadership ng Senado, Attorney? Well, tama ka dyan, no? Dahil yung rules ay naamendahan ng peking Senado, no? At malinaw naman na kung sino talaga ang Senado ng mga panahon na yon, dahil nung nagkaroon sila ng numero, tsaka lang nila hinalal itong si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sa tingin ko, kinakailangan muna na magpasa sila ng panibagong amendment to the rules para mawala ang duda kung valido ba nga yung ginawa nilang amendment to the rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod pa sa Senate President. Pero sa tingin ko, pagkamat tahimik ang lengguwahe ng ating saligang batas kung sino magiging Senate President, yung tradisyon ng Senado at saka yung intention ng Senado, dapat yung namumuno sa Senado ang magiging presiding officer. Ang tanong, kaya ba yan gawin na isang hindi abogado? Well, ang punto ko naman, dapat bago sila pumili ng Senate President, kinonsidera nila yan na isa sa magiging katungkulan ng Senate President ay pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. O ayan, mapilitan ka ngayon na Win Gatchalian na ubob presiding officer dahil ang lakas ng amats mo magiging gusto mong maging Senate President pero hindi mo inisip yung malaking tungkulin mo dyan sa impeachment trial na ikaw yung magiging presiding officer. So hindi po pwede na hindi si Win Gatchalian. Hindi po pwede na si Chis Escudero. Kailangan yung Senate President ang magiging presiding officer na magmukha kang tanga dyan with Win Gatchalian. Wala namang alam sa batas. Di ang gawin na lang para hindi mapahiya ang Senado kay Win Gatchalian, kusa na lang siyang bumaba sa pagka-Senate President. At mag-elect muli sila ng Senate President. Magrigodon muli. Kasi pag si Win Gatchalian ang maging Senate President, alam naman natin merong impeachment trial. Ano po ang kahinatnan ng impeachment trial pag siya po ang magiging presiding officer? Wala, labo-labo yan. Kasi wala naman siyang alam sa batas, wala siyang experience sa batas. Hindi mag-elect na lang kayo ng Senate President na abogado at alam maging presiding judge. Mag-elect na lang si Escudero kung gusto nyo. Kung ayaw nyo kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung gusto nyo, si Senador Marcolita na lang mag-presiding judge. Lalong iiyak. Kasi ilan lang naman ang abogado dyan. Si Kiko Matsing. Wala namang gusto magiging Senate President si Kiko Matsing. It is Escudero. Pia Cayetano. Alan Peter Cayetano. At si Rodante Marcolita. Yan lang naman yung mga abogado. So dapat yan sila ang pagpipilian na magiging Senate President. So ikaw, Win Gatchalian, huwag ka nang magiging ipal, mag-resign ka na lang para sa ikakabuti ng institusyon po ninyo. Kasi wala kayong experience sa impeachment. Kagaya dito sa prosecution team, wala naman ding experience ang mga yan sa trial. Yung mga abogago nila. Si Kapunan, pero may experience ba si Kapunan pagdating sa impeachment? Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque na tsak, lalamunin lang din po sila ng depensa. O ito, pakinggan natin. Patunay ba ito? Ito ba'y senyales na yung mga may ingay, wala talagang sapat na ebidensya, hindi mabigat yung dala-dala nilang ebidensya, Attorney?
Sa totoo lang kasi, yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talaga mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Diba? Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, Ridon. yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukhaan dyan sa hukuman. No? At almost 40 years ako na maharap sa mga hukuman, araw at hapon. No? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga astan nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosecution, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabat-bat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution, kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na Walang mga napansin alam. namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga ano yan, sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito, yung mga pagpapahayag ng, kumbaga, sinasabi nila, mga propaganda, ay dahil itong issue na ito, hindi lang sasalang sa impeachment court, kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a suppletory basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito ay hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ang saligang batas, yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Ayan na po, lalong matatalo sila dito. Sinasabi ni Atty. Harry, wala naman yung mga yan. Hindi ko naman nakikita dyan sa trial ang mga yan, sa korte. Kagaya ni Luistro, anak ng kagwang, nag-practice ba yan sa pagiging litigation? Ay, awards. Kagaya ni Adjong. Ano bang ginawa ni Adjong? Leila de Saba. Isus ko ginawa ni... Hindi makakilala. Meron pang si Chihuahua. Meron pang si Cookie. Cookie Ridon. May mga alam ba yan pagdating sa trial? As in zero, wala silang mga alam. Ngayon, sino ang kalaban nila? Yan Porto, Narbasa, Salazar, law firm. Kasama yan dyan si Attorney Sheila Season. Talagang kainin kayo ng buo. Wala kayong mga experience Hindi nga natin nakikita si Luistro na nagsasalita na parang pangdiinan talaga. Wala kasi ang ginagawa lang niya, hawak ko ang bit, hawak ko ang kabit. Yun lang. Nagpa-preskon lang. Nung kinain ni Attorney Sheila, iyak. Nagsumbong sa media. Tingnan mo naman yung abogado ni Vice President Inday Sara, malayo. Pero itong laban ng ahon na ito, alam na natin, panalo na si Inday. Kahit gaano kayo kagaling mga hinayupak kayo, magaling mag-imbento ng mga ebidensya, kahit sino pa Poncio Pilato ang inyong ipadala diyan sa impeachment trial, ang basihan pa rin ng conviction ay 16. Paramihan pa rin ang bilang. It's a numbers game. Kaya kung kayo matalo kayo doon sa bilangan, iyak na kayo. Yan ang nakikita natin. O tingnan mo itong isang controversial na issue na ibinato kay Vice President Inday Sara, itong Mary Grace Piatos. Ihaharap daw. Gawing daw witness
Itong si Mary Grace Piatos ng prosecution team. Pero sabi naman ng depensa, handa po nilang ilabas si Mary Grace Piatos at iharap po nila. Pero ang problema niyan, di ba ho makompromiso ang kaligtasan ng... Ito kasi alam natin, itong Mary Grace Piatos na sinasabi nila, ito ay, ano lang yan? Alias ba? Codename lang yan. Yan yung codename ng mga government asset, ayan, government agent na may mga misyon na bawal po sila pangalanan. Kaya, sa ano yan kasi, confidential yan. Yan, Mary Grace Piatos kabilang sa mga testigo sa BP Sara impeachment. Yan ang maganda. Para magkaalaman talaga kung ano ba talaga ang papel ni Mary Grace Piatos, kung may ninakaw ba talaga si Inday or wala. Eh wala naman talagang ninakaw. Ang problema dyan, baka naman ho, makompromiso yung Intel community. Nung Intel community ba? Ako sa akin, malamang tutulan po ito ng mga senador. Para sa akin lang ha. Kasi pag ilalabas nila ito, sino bang makinabang nito? Hindi naman si Inday Sara. Ang makikinabang nito ay ang mga makakaliwang grupo, mga komunista. What if no, yung kanyang identity ilalabas sa impeachment trial? Ano po ang mangyayari dyan? Hindi po yung yung Intel community magkagulo dyan. Yung mga agent, mga ganib dyan. Baka pagkatapos ng impeachment trial, kung ipagpilitan talaga ho nila na tanggalan ng maskara itong Mary Grace Piatos, baka after impeachment trial, abangan lang po itong si Mary Grace Piatos sa labas ng mga kalaban sa gobyerno, mga komunista, at biglang gurgurin. Yan ang nakatakot dyan. Sa akin siguro may kukontra dyan, lalo na si Senator Rodante Marcolita. Kasi ang assets ay asset po yan. Hindi po yan po pwedeng pangalanan, hindi po pwedeng ilantad ang kanilang identity. Wala nang papasok sa Intel community na yan kung gaganituhin po tayo, o gaganituhin po ang mangyayari sa kanila. Malaking problema po yan. Pati nga si Michael Pua, witness din pala ng prosecution team. Sabi ni Michael Pua, walang problema. Mas advantage po sa kanila. Okay, wala naman tinatago si Inday Sara. Pakinggan natin po yung pahayag ni Michael Pua. Narito po. You have been in the progress of the pre-trial emergency. Yeah, thank you for asking that question. I think we're doing well, at least on the defense side, and I think even on the prosecution side, it's probably best to ask them now. But we are very optimistic that we will be able to finish by end of day today. Ating pre-marking. Maganda yung naging progress kahapon and even this morning. So at least dun sa marking station ko, the one that I'm handling, I think we will be able to finish by 3 p.m. I also consulted my co-counsel's defense team, and sila din, we're very optimistic na matatapos din nila yung marking, kanya-kanyang marking nila. So yeah, hopefully matapos talaga. Of course, hindi natin alam kung magkaroon ng complications sa mga documents this afternoon, pero we're very optimistic na matatapos by end of day today. Kung ma-extend man, baka tomorrow, yun na yung latest security. So, nakalista si Mary Grace Piatos at si dating ombudsman, Deputy Ombudsman Carandang as witnesses ng prosecution. Anong implication yun sa inyo and anong gagawin? Wala naman po, sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So, definitely, if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Pero nasagot dito sa BIR. Okay, ito maliwanag po si Mary Grace Piatos ay witness ng prosecution team. Nasaan ba si Mary Grace Piatos? Hawak ninyo? Hawak ng prosecution. Anak ng kagwang. O gustong ipalabas ng prosecution sa depensa. So nilista nilang witness. So, walang problema naman daw, sabi ni Michael Pua. Kanila yan, estratehiya. Basta pagdating sa trial, kakainin namin kayo ng buo. Ayan na ho. Sino kaya si Mary Grace Piatos? Hindi pa kaya si Mary Grace Piatos si Lisa Marcos? Si Lisa Tanas? Hindi pa kaya si Mary Grace Piatos si Loestro? O si Laila de Lima? So yan, abangan din po natin dyan sa impeachment trial sa July 6. Tingnan natin kung ilalabas na agad nila si Mary Grace
Piatos, anak ng kagwang kutang-kuta na yung Mary Grace at Piatos. Ito naman sa BIR, sagot ni Michael Pua. We will be filing po no, yung aming official formal response doon sa manifestation ng ating mga kasamahan, mga kaibigan sa prosecution. We are planning to file that by tomorrow. Pero matatapos, kung plan yung matapos today yung pre-trial, ano pa po ang point kung by tomorrow magpa-file ng response? Well, yun naman po ay hindi naman ang decision din po niyan ay sa impeachment court. So, if, hindi naman, wala naman po magiging implication. We will file our comment. And for 7 p.m. pa rin kayo. So magpapile sila ng comment bukas kung ano ba, okay ba sila na ilabas yung tax record kasi puta pagpipistahan po yan eh. No, magagamit lang paninira kay Vice President Inday Sara. Dapat yan, bago yan ilabas, i-determine muna ninyo yung ill-gotten wealth kung meron. Kung meron, buksan natin. Kung wala, bakit natin buksan? Bubuksan para sirain lamang si Mans at si Inday Sara, anak ng kamote. Hindi po maganda ho yan. At tama, sinabi ni Michael po, ang impeachment court naman yung mag-decide dyan. So, hindi pa naman po nag-convene ang impeachment court sa July 6 pa lamang, doon magkaalaman. Tuloy, sir. Oh. Today, I think yes, but we're hoping na hindi na kailangan mabot. So, What are the articles left for marking, sir? both articles are still there, Articles 1 and 2. But as you know, nagkaroon ng 2 marking stations na dalawang groups din sa Article 2 and yung sa confidential funds naman, isang araw pa, naghiwalay-hiwalay na talaga yung mga groups, marami ng ginawang mga marking stations. So that's why we're optimistic. I wouldn't say confident, but at least optimistic na matatapos kami. Sir, kayo kami ba as witness during the trial? Ako po? Listed ka ba, sir? Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Oh, ayan, magiging witness din si Attorney Michael Pua ng prosecution team, anak ng kagwang. Parang kumuha ng bato sila ni Laila de Lima Luistro, pinukpok nila sa ulo. Ginawang nilang witness itong abogado. So pag nila doon, itong abogado to, itong ina-spokesperson, isa sa legal team ni Inday Sara. So ano mangyayari sa kanila? Di magbuka silang tanga dyan. Pwede, wala naman daw problema. Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman siguro yung problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, wala naman tayong problema. And then to clarify, sir, the witnesses din, halimbawa po si Odo Caravan, they can also call that as their witness na to. Sino po? Yung defense po, or cross-examining. We can cross-examine them. We can also call them also, but it's a pre-trial brief namin. Wala naman kaming sinama ng ganung witnesses. But definitely, when they're called as witnesses for the prosecution, the defense will have the right to cross-examine the witnesses. Pero sir, si Mary Grace Diatos, wala po sa defense. Wala po sa defense. Narinig ko, I think kanina umaga lang, banggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. But that's the prerogative of the prosecution. And sa amin nga, parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Anong circumstance haharap si B? Tingnan lang. Mary Grace Piatos, hindi wala sa listahan ng depensa, so nasa prosecution team. So pag nilista mo si Mary Grace Piatos, doon harap si Mary Grace Piatos. So sinong ipaharap ng prosecution team? Hindi naman din nakalista ng sa defense yan. Anak ng kagwang, baka magawa-gawa sila ng Mary Grace Piatos. No? Ito si Mary Grace Piatos, nakatanggap kami, puta, gumawa na naman ng script. Baka nga si Baki ilagay nila dyan. Maghanap sila ng mga bayarang mga tao na sasabihin, ako si Mary Grace Piatos, gawa-gawa ng kwento. O di ba ho? Ilalagay nila yan. Ako, binayaran ni Inday Sara, anak ng kagwang, talagang mga hinayupak na to. Gagawa na naman ng kademonyuhan. Tuloy oh. Isa trials. Kung hindi kinakailangan, hindi ko pa masabi sa yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. But she's willing, sir, pag kinakailangan. Well, I don't want a soundbite kasi na she's willing because I'm sure that's what everyone's asking for. No? But kung kinakailangan, bakit naman hindi siya harap? Diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi maharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga aligasyon. Diba? What they're pushing for is a physical appearance. But physical appearance, for example, the pre-trial stage, hindi man niya siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, diba? Kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance, kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise the clients na kailangan niyang humarap. At doon natin malalaman kung Sir, 5 days. Depende sa sitwasyon, no?
Kung hindi na kailangan si Vice President Inday Sara mag-attend, okay na yun, tapos na. Pag sinabi na, hindi na natin kailangan kasi nilampaso na natin itong si Luestro, kinain na ng buo ni Atty. Sheila, wala na yan. Di ba? Ano bang pag-uusapan? Di, wala na. Pero kung kinakailangan daw patinin, why not coconut? Alam naman natin, mga propaganda lang ang habol ng mga hinayupak na ito. Kagaya po nito, magulat-gulat ka talaga, no? Alam niyo po ba, meron silang nakalista na witness na magulat kayo kung sino. Ito witness ng prosecution team, nilista po. Ito po. Dito sumikat si Inday Sara, Ayan, anak ng kagwang. Court sheriff na sinuntok ni BP Sara sa Davao noong 2011. Testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Putang ina. Mayor pa ba siya yan o Vice Mayor? 2011? Tangina man, impeachable offense? Kamukha pa naman ni Dayunyor yung inappercut dyan ni Inday Sara, Ka-black eye ang buang, Ito yung nagde-demolish. Nag-demolish siya na wala nga pang malipatan yung mga dinimolish. Sinabi wag muna, talagang yung sheriff hindi nakinig, Puntahan ni Inday, di nabugbog. Bugbog si Dayunyor. Anong relevance dyan? Mayor, alam ko mayor dyan si Vice President Inday Sara, di ba? 2011. Sige nga, search nga natin kaunti. Para hindi tayo, para mabuo yung ating komento. Mayor. Tanong natin sa kaibigan natin. Alam ko mayor siya dyan. Mayor nga. Mayor si Vice President Inday Sara dyan. Ngayon, bakit sinama mo dyan sa magiging witness para sa impeachment? Anak ng kagwang. Ang layo, 2011 nangyari. Ngayon, 2026, 2022 si Inday Sara nagiging Vice Presidente. Anong kinalaman dyan? Wala, pang ano lang talaga yan. Paninira, panggulo. Basta lang, makadagdag lang sa isipin ng mga tao, makadagdag lang sa propaganda, pero at the end of the day, walang relevance yan. Ikasama daw sa testigo ng prosecution. Dong, sige Dong, magpalista ka Dong, baka ma-uppercut ka ulit Dong. Kamukha mo pa naman si Bobong Marcos Dong. Huwag ka nang pumayag Dong, wala lang yan Dong, sayang ng panahon mo Dong. Ikaw din kung gusto mo magkaroon ng problema Dong, gusto mo mapangalawahan ka. Sige, bahala ka kung magpasampal ka ng malita. Kasi pagkatapos ng trial, hindi man makonvict si Inday Sara dyan, panigurado. Baka ma-uppercut ka muli at baka hindi ka na makabangon yan, Dong. Wala na, baliw na talaga sila. Desperado na yan. Mantakin mo, walang kinalaman sa impeachment. Pinapatawag nila. For what? Black propaganda. Trial by publicity si Inday Sara. Pero ang tanong, magwagi ba sila? Ang sagot, hindi. Zero conviction. Kahit anong gawin nila, si Inday Sara ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nandito na ang Pinas Updates. Huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.